Ayan, magandang umaga ulit mga kapatid. Welcome back po muli sa aking channel. Update ko kayo dito sa trabaho namin. Tuloy-tuloy yung eleksyon namin dito ng mga XSS column. Yung anin na XSS column at saka yung mga I-beam sa second floor at saka sa roof beam. Tuloy-tuloy yung eleksyon dito. Hindi nakapaglagay na rin ng mga scaffold dito sa bandang gilid. Titingnan namin kung makapag-angat pa kami dito ng mga I-beam dito sa roof beam at saka sa ground floor mamaya pagka natapos itong elect ng mga kulong sa natitirang kulong dito sa harapan. Ayun, naangat muna yung mga I-beam dun sa may gitna, yung mga sa cross beam. Yung mga lilit na I-beam muna nilagay namin dun sa dulo na yun. Pagka natapos yun, i-continue na namin itong sa kulong na to, yung splicing nitong kulong. Bali, 6 na kulong pa to. Kakaroon pa dito ng plant kulong sa bandang gitna. Kaya unahin muna namin itong mga bandang labas. Pagka umatras itong boom truck, mailagay na rin namin yung mga cross beam dito sa may gitna at saka itong sa may harapan. Marami pang I-beam na natira. Gagamit to sa roof beam pa. Saka sa mga canopy. Hindi nakalagay na rin lahat itong mga bolt. Pagka nakuha na yung sukat doon, saka napuputulin doon, saka maglalagay din ng bolt sa bandang dulo. Tuloy na rin paglalagay dito ng mga bakal sa I-beam para sa pagbubuhos nito. Meron na rin siyang steel matting. Paglagay na rin ng forma dito bandang likod. Wala na siyang I-beam dito, bandang likod wala na siyang I-beam. Continuous yung retaining wall nito. Sabay bubusan itong pinaka ground floor, steel deck. Sabay na dito sa may pinaka retaining wall na to, diretso na to. Pakatibay ng bahay na to. Lalaki ng mga I-beam. Halos lahat dito mga koneksyon naka-bolted lahat to mga kapatid. Pati dun sa may pinaka roof beam, naka-bolted lahat to. Bali yung welded lang dito mga kapatid, yung bandang canopy, itong sa ground floor at saka dito sa second floor, mga naka-welded lahat yan. Hindi naman natin pwedeng i-bolted yan. Magkakaroon ng movement yan pagka naka-bolted. Kaya kailangan itong mga naka-canopy dito sa pinaka-tiris, kailangan bolted lahat, welded lahat dito. Nakapaglagay na rin dito ng header dito sa may bandang bintana. Bali tatlong bintana dito, dalawang malalaki, may isang maliit dito sa bandang CR. Yung sa may left side, naka glass block lahat yun, kaya walang opening doon, wala siyang bintana doon. Glass block lahat ang kalagay doon sa may bandang left side. Lahat ng I-beam na to ikot sa lahat ng mga perimeter na I-beam. Babalutin lahat to ng konkreto. Yung sa mga gitna, bali hindi nalalagyan ng konkreto yan. Ito lang mga lahat na naka-expose. Ito yung babalutin ng konkreto.
Ayun na, bali nakasampa na yung dalawang kulom. Ubusan kami ng oxygen, kaya hindi pa kami makapagsampa ng rock beam. Dumating yung oxygen namin bago mag alas 3 para masampa namin yung mga rock beam. Tatlong kulom na lang dito sa may bandang right side. Winter ka man, tinitingala ako. Sige, bombahin mo, bulaw. Maso lang yan. Maso lang yan, maso. The next day. Ayan, bali dalawang kulom na lang iangat dito. Pagka nakalagay yung I-beam dyan sa may bandang right side, sa second floor, pagkakaroon ng planted kulom dun, bandang gitna, kaya dito sa gitna na to. Ngayong araw mayangat na to lahat ng kulom para makapaglagay na rin ng biga roof beam at saka sa second floor. Mayangat na itong mahabang biga na to. Narinig dito sa may bandang left side. Ito yung area na may glass block. Yung dalawang span na to, naka glass block lahat to. Purma na rin itong mga I-beam dito sa may bandang left side. Yung buhos nito ano na lang, site mix na lang to. Hindi namin pwede pa ready mix to. Kailangan yung medyo malabnaw yung halo dito para makasiksik yan sa may ilalim na yan. Medyo masikip yung paglalagay ng halo doon sa ibabaw. Kapag ka naka ready mix to, malalaki yung graba. Kailangan medyo mas malamang yung buhangin kaysa graba para sumiksik dito sa may ilalim. Kailangan di umampaw itong mga biga dito. Nabuhusan na to, napurmahan na to. Pwede na yung palikat yung magdanan dito pataas. Ito lang yung pinakabuhos.
pagdating doon sa may ground papuntang Sikan, bakal na yung mga hagdanan dyan. Wala nang konkrito. Ito lang sa pinaka basement papuntang ground floor. Ito yung nakakonkrito, kaya kailangan mapormahan to para mabuhusan. Kaya natapos angat lahat ng bakal dito. Papaprepare ko na rin itong pinakarampa para mabuhusan na rin to. Maluwag na yung paggalaw dito. Hindi pa namin pwede pabuhusan to. Napasok pa yung boom truck yan. Medyo mabigat-bigat yan. Baka mag-crack pa yung konkrito pagka binuhusan na namin kagad to. Kailangan matapos muna ereksyon ng lahat ng bakal dyan bago mabuhusan na itong pinakarampa. Sisimula na rin dito yung waterproofing. Kailangan naka-waterproofing lahat itong retaining wall.
Ayun na, nakasampa na yung mga I-beam dun sa may second floor at saka sa roof beam. Yung bandang left side. Ito na lang yung kulang dito sa may right side. Halos dito yung bandang taas na lang. Nakalagay na rin dun sa second floor, nakalagay na. May isang planted column pa dun, di namin nahabol. Hanggang alas 4 lang yung boom truck. Buti nahabol namin itong bandang gitna. Planted column dito. Tingnan namin kung makapa-schedule ko ulit kami bukas. May ilagay na lahat dito, pati yung planted column na to. May mga I-beam dito sa may harapan, sa may ground at saka sa sikan, at saka sa roof beam. Kaya tapusin bukas to. Pagka naka-schedule ulit kami ng pag-erect dito. Yan na, bago ko tapusin ang vlog sa araw na to, shoutout muna sa lahat ng mga bago kong subscriber na walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. God bless sa ating lahat mga kapatid, ingat tayo lagi.